What's up mga ka-TV? Ito, pag-usapan na naman natin yung pinag-usapan natin na sinasabi ko sa inyo nung una kong yung pinag-usapan natin nung nakaraan na pagbablog ko na kung ilan ang dapat ilagay na junior mo na bulitas. Yan mga ka-TV. Para ninyo malaman kung ilan talaga ang dapat ilagay sa junior mo na hindi ka rin mahirapan at saka hindi rin mahirapan yung junior mo. Parang pagdating sa labanan, saktong-sakto lang. Hindi ka mahirapan, hindi ka masaktan, hindi rin masaktan yung partner mo. Ganon yan mga ka-TV. Ngayon, kung ilan talaga dapat ang ilagay na yung parehas kayong panatag. Sa akin lang to mga ka-TV, opinion ko lang to. Base sa karanasan ko noon. 4 lang talaga ang magandang ilagay. 4. Ngayon, ang paglagay niyan, mga ka-TV, nagdepende din sa inyo. Kasi, hindi porke 4, tapos kung saan-saan mo na lang ilagay, wala ring kwenta. Kung sabihin mong maglagay ka ng 6, pero naaman sa posisyon o nasa plastar, ang paglagay mo, okay lang din yun. Pero kahit kung 4 lang ilagay mo, kung wala sa posisyon, wala sa area, wala sa wala sa yung 4 na yun, kung wala doon sa posisyon na yun, wala ring kwenta. Yun mga ka-TV. Pero ang pinaka talaga, kahit i-plaster mo yung 6 o i-plaster mo yung 4, mas maganda rin yung 4. Yan ang maganda mga ka-TV. Para rin ninyo malaman kung ilan dapat. Ang tanong, kung kaya rin ninyo talaga ang palagay dyan sa 4. Kung kaya ninyo isabay-sabay yung 4 na ilagay. Pag-uusapan natin yan mga ka-TV sa susunod natin vlog para malala lahat na detalye dito tungkol sa bulitas na pinag-usapan natin, malalaman ninyo. Yan mga ka-TV ang proseso sa paglagay ng bulitas. Ngayon, kung kayo man din ang maglagay sa bulitas at alam ninyo ang kung saan nyo ilagay, siguraduhin ninyo na safe kayo. Kaya yan mga ka-TV, pagka once na nagkamali kayo, buhay nyo ang kapalit. Yan ang totoo. Bago kayo maglakas ng loob na kayo maglagay, yung may experience kayo na kayo na naglagay o kayo nakakita ba sa kung paano ilagay, yan, medyo pwede yan. Pero siguraduhin nyo talaga mga ka-TV na lahat ng nilalagay nyong gamit para sa junior nyo, safety. Kasi ganito yan, ang pagbutas doon sa balat ng junior mo, kailangan mo rin malaman kung paano mo butasin at kung ilan ang dapat na ilagay doon sa isang butas. Yan mga ka-TV. Ngayon, pag
alam mo yan at kaya mo sa loob mo, pwede mong gawin. Kasi may experience ka na sa ganyan kung malakas ang loob mo. Pero kung wala ka naman experience, makinig ka dito sa sinasabi ko para lahat magkaroon ka ng lakas ng loob kung mahiya kang pumunta doon sa malapit sa inyo na hospital, kung saan man, kung gusto mo talagang suluhin mo yung proseso ng agimat ng junior mo. Kaya siguraduhin mo lahat na sinasabi ko dito na masunod mo. Sa sunod natin pag-uusap mga ka-TV, sasabihin ko na naman kung ano ang tawag nito, kung ano ang posisyon sa bulitas na apat na ilagay nyo. Pero sa posisyon mga ka-TV, nagdepende lang sa gusto nyo yan. Kung ano, balagbag ba, diretso ba, ganun yan. Pero kung saan ilagay, sasabihin ko rin sa inyo yan kung saan magandang ilagay. Kung halimbawa, hindi ka pa nakaranas. Pero kung nakaranas ka na, alam mo na yan kung saan dapat ilagay. Pero dito lahat mga ka-TV, malalaman mo yan. Medyo alanganin ka, itanong mo na lang din, i-comment mo dito, itanong mo kung paano gagawin, paano ilagay, saka saan dapat ilagay. Yan. Sa lahat na katanungan mo dito, sasabihin ko. Pag nailagay na yan mga ka-TV sa proseso, sabihin ko sa inyo, malalaman nyo yan pagka nandyan na sa inyo ang agimat ninyo. Yan lang mga ka-TV ang payo ko sa inyo, na wag kayong gagawa na hakbang kung kayo man ang walang alam. Makinig kayo dito sa sasabihin ko para magkaroon kayo ng alam, may lakas loob kayo nga kayo lang ang maglagay sa kinabukasan ninyo. Salamat mga ka-TV.